Iba ang siya sumamit dahil sa masusunod na panahon. At kung gagawin sa panahon sa pangalan ni Jesus. Amen. Paanyaya sa pagdiriwang, biyaya at kapayapaan mula sa iisang Diyos. Tayo ngayon ay nagdiriwang ng linggo para sa gender justice, isang natatanging araw at pagkakataon na muli natin pinagtitibay ang ating pagkilala at pagtanggap sa buhay at dignidad ng tao. Anumang kasarian, mayroon siya. Ang Diyos ay pantay-pantay ang pagtingin sa ating lahat. Bawat isa ay matalas sa kanyang paningin. Ngunit madalas tayong mga tao ay lumilikha ng pader na naghihiwalay sa atin at sa iba. Inuuri natin ang tao batay sa kanyang personal na pananaw at paniniwala. Hinihingi natin sa Diyos na tibagin ang pader na ito, bagkus tayo lumimbig ng sama-sama para sa hustisya, pagkakapantay-pantay at dignidad na nauukol para sa lahat, anuman ang kanyang kasalihan. Halina, sambahin natin ang Diyos at sa ating pagsamba, maaninag nawa sa atin ang pag-ibig ni Kristo na nakalaan para sa lahat ng mabuti nito at buksan ang ating puso para sa lahat ng tao. Sabay-sabay po tayo. Mapagmahal na tuloy namin Diyos, sa aming pagkakatipon ngayon, nagbumapaw ang aming puso sa pagpapasalamat sa iyo sa pagbabuhay ng kaloob mo at sa hindi nababagong pag-asa namin kay Kristo. Sa aming pagdiriwang ng Gender Justice Sunday, sinasama namin ang iyong presensya na nanawagan sa aming isip at pagkatalaw. Buksan mo ang aming puso sa iyong mga biyaya at pagkatalawan kami ng
kapwa mahalaga sa kanila. Amen. Madalas sa ating buhay, lalo na kapag kumakaharap tayo sa mga unos at suliranin ng buhay, hinahayaan natin ang takot ang pumitigil sa atin upang pagkatiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasanay natin ang ating mga sarili sa pagdududa sa Kanyang kapangyarihang baguhin at ayusin ang ating kalagayan. Dahil dito, kinukulang tayo sa pananalig at nagkakasala tayo sa Panginoon. Ikumpisan ngayon ng bawat isa ang ating kabiguang magtiwala sa Kanya na palaging nakikinig at nakakakita sa atin. Sinabi ng mga awit, Panginoon, kayo ang kanlungan ng mga inaapi at ublihan sa panahon ng kahirapan. Sa inyo natitiwala ang nakakakilala sa inyo. Dahil hindi ninyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Gumawa tayo ng ilang sandali ng matahimik na pamumutisay. Sa aking malagayan, sa iyong pagpapalad, palad ko ay nahugon sa lumis ng buhay. Narinig ng Panginoon ang aking pagkakoy.
Pakinggan ninyo ang sinasabi ng kasulatan. Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay tumutulong. Ito na ang araw ng pagliligtas. Buksan ninyo ng maluwag ang inyong mga puso at tanggapin ang kapatawaran ng Diyos na nagkakaloob ng kapayapaan sa ating buhay. Alalahanin ninyo ng salita ng kapayapaan na nagtatanday ng nakamamanghang kapangyarihan. Ating ibahagi sa isa't isa ang tanda nito sa pangalan niya na ating sinusunod. Sumainyo ang kapayapaan ni Kristo. Awitin po natin ang ito ang araw at tayo pinapagyan ng magkamaya. Ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos, ay masaya, ito ang araw na gawa ng Diyos, ay masaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. It's the day, it's the day, it's the day that the Lord has made, the Lord has made. We will rejoice and be glad. Welcome po sa ating mga visitors. Pwede po bang tumayo yung first time po dito nagsimba? Batiin naman po natin ang mga birthday celebrant ngayon. Okay. Ayan, kantahan po natin sila ng Happy Birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Mga gawain naman po sa simbahan. Ayan, every Wednesday po, meron po tayong prayer meeting. 7 p.m. po ang start po natin. Then every Friday po, Bible study, 7 p.m. din po. Then pag Saturday po, meron pong praise and worship team practice. Ayan, 3 p.m. Yan, mga available po ng Saturday. Pwede na po pumunta dito pag 3 p.m. Then pag Saturday and Sunday naman, 4 p.m. choir practice. Then pag Sunday, Kids and Adult Sunday School ng 8 a.m. or 9 po ang start. Then pag worship service, ang start po natin dito ay 9:30 a.m.
Meron po bang mga announcement kada CROs? Sa kababaihan, sila po UA. Good morning po sa lahat. Nang-trip lang po ngayong July. Kanit ng July. Ana-announce ko lang to sa GC. Ano lang to, mayroong, bukod sa President Council GT, mayroon din seminar na gaganapin sa UCCP para lahat. Importante po dito maka-attend ang mga officer kung mayroon po gusto kung mayroon gusto umattend, makipag-ugnayan lang po sa akin kasi kailangan to ng registration. Alas 9 po to ng umaga. Sabado po ito. Ano po ito? Ang seminar na to ay pangunahan ng ating CM, Jade Sarja. Tungkol ito sa UCCP identity. Pagkatapos ng seminar, yun na po ang aming meeting. Pwede na pong buwi yung mga hindi atin sa meeting. At saka yung next Sunday, pwede pong mag-meeting tayo mga CWA. Yun lamang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Hinawakan ko lang yung mga kalalakihan na sa next week meron tayong meeting. Kaya iniyayahan ko yung mga busi na nandito tayo lahat para alam natin kung anong ating pinag-usapan. No? Yun lang po. Tama. Salamat. After po ng worship service natin, ako po ay didiretso sa Cosmopolitan Church. Kasi meron po kaming meeting ng council ng LCSMC. So, nandoon po ang mga council members ng LCSMC. So, hindi ko alam kung hanggang anong oras kami matatapos. In fact, in-invite na po sana nila ako na doon magsimba. Sabi ko, dito na muna ako magsisimba. At pagkatapos na lamang po ng worship service natin, saka ako didiretso doon sa Cosmopolitan Church. Marami, ito po ay preparatory meeting doon po sa gaganapin naming council meeting ng LCSMC. So ito po ay, kung hindi ako nagkakamali, sa July 17. Ayan. Yun po yung magiging first council meeting. And I think gaganapin po ito sa Ellenwood Malawi Church. Yun lamang po. So, hinihingi ko po, napakarami po namin pag-uusapan. Nalula ako kasi ang daming doon po sa minutes na sa agenda namin, napakarami siguro, mahigit 5 pages yon. Ang lilit pa naman sa cellphone, binabasa ko. Sabi ko, anong oras kaya kami matatapos nito? Napakahaba ng pag-uusapan namin. Oo, kaya sabi ko, panalangin ako ng Panginoon, panalangin po ako dahil mukhang mahaba-haba po yung aming pag-uusapan para po sa bagong ecclesial year na yon, okay? So, maraming salamat po at ako po ay ipanalangin din ninyo bilang secretary po ng LCSMC na tayo po ay tulungan ng Panginoong Diyos sa mga gagawing pagpupulong namin. Medyo mahirap po, sa totoo lang. Bakit?
ganun nung kakapal yung re-reviewin kong ano. Eh, mahina na yung memory ko. Ang kapal-kapal pa ng babasahin ko. Sabi ko, pagpamihira ako. Ganito pala yung minutes dito ako sa conference. Ang dami talaga. Oo, kaya sabi ko, Panginoon Diyos, tulungan mo po ako dahil ang dami po talagang pag-uusapan. So, ipanalangin po natin lahat ang gawain po ng ating konferensya. Maraming salamat po. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon ang naganap na pagpunlad, pagbabago sa istruktura ng ating mga simbahan. Yung mga pasilyo, mula doon sa ilang linggo, ilang araw na halos ayaw natin makita, yung mga butas, yung mga sinutulo. Pero sa awa ng Diyos, sa ilang buwan, halos 2 buwan lang natin layos. Yan ay dahil sa tulong ng bawat isa sa pamumununin na ating yan, dahil family, tapos pati si isa, parang isang anay, parang tayo nito dito. At sa pinakahuli si ang pamilya Pablo, hindi si Kuya Rudy, talaga yung pamilya Pablo ng tulong-tulong, na unang kinak na lang problema natin sa siya, talagang natanggal na yung mga bara, Tapos, tapos yung improvement din dahil ang ating sound system, may bago na nga tayo, amplifier, mahal yan, pero sa tulong ni Pastor Joshua, ay meron tayong bagong amplifier na magagamit na natin para wala na tayong problema sa sound system. Sa ngayon, ang ginagawa ko ngayon, kasi nung tayo nag-celebrate ng ating 80th anniversary, grabe init, tapos ito pang hindi kinawisan. Halos lahat matutino, pati mga table, sa init. Kaya ang ginawa po natin, agad na pinasambuhin natin at si Pangungunan po yung Peter, talaga yung naganap. At ang sabi ng pinasinan na kausap ni Peter at sinama rito, okay pa naman yung yung tempo natin, yung dalawang nasa dalawang gilid, ang problema lang, tumulusot yung yung init. So, umiikot na yung init, kaya talaga uminit sa halip na lumamig. Yung balikan na nangyari. So, inayos na yan, at ang babalikan na lang ay yung nasa gitna. Yung nasa gitna, ang sabi lang ay baka kapasok ng problema at pwede kang ayusin. Hindi katulad ng mga tao na pinabanggit natin na wala nang silbi, no? At ang sabi ng pinigin, yung mga bagong mas matibay pa yung luma kasi ito sa mga bago. Kaya pwede pa natin ayusin yan at pwede natin magpapalagangan. So actually, kung maaayos yan, at ang banggit naman ay kung meron tayong pera na pang gastos para dyan, pero mag-aircon, at baka pwede nga isa na lang nasa ito. Kasi wala lang yung dalawang aircon sa gilid dati, nasa gitna lang at malawin. So kung makakaya naman sa gilid, makakakit tayo. Ngayon, ang isang nanatala natin, present na problema natin, ay yung kasi hindi pa tayo ready sa contractor. So, malaki pwede yung utang natin at hopefully sa tulong awa ng Panginoon ay mararesolve natin kasi mas makakapalaga. So, yun lang po at maraming salamat. Yan, maraming salamat po. Noong June 17 to 22, ginanap po yung BCS dito sa ating church. Meron po tayong 38 na mga bata. Ayan po sila lahat. Then, salamat po pala sa mga teachers na nag-volunteer at assistant.
Then, salamat, lalong-lalo na po, nagpapasalamat po kami sa mga nag-sponsor ng mga pagkain simula po ng day 1 hanggang graduation. Salamat po kay salamat po sa day 1, nag-sponsor po si Ignacio family, palakpakan po natin. Nung day 2 naman po, Inero family. Nung day 3, si Elder Lloyd Dauba, palakpakan po natin. Nung day 4, sila Ate Becca and Micah, palakpakan po natin rin. Then nung day 5, si family, Disacola family. Then nung day po, si Elder Inmate po ang ating sponsor ng graduation. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pag-volunteer. Naway, yung mga bata po ngayon, bumalik po sila. Marami po sila dun sa taas. So, pinapa-assist din po muna namin sa mga CYF po natin nasa taas. Then, mamaya po kakanta po sila sana kakanta po sila dito sa unahan at makikita nyo rin po ang kanilang performance. Ayun lamang po. Maraming salamat po. Bago tayo manalangin, ay nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa panibagong buhay at nakasunod na tinatalaw sa ating. Palakpakan po natin ang Panginoon. At kaugnay po ng ating 80th anniversary o anniversary month, nagpapasalamat din po tayo sa Diyos sa buong buwan na ito na sa iba't ibang mga linggo at mga panahon ay ating tinatamasa at tinatanggap ang kanyang kabutihan. Lalo tigit po yung nakaraang Vacation Church School. Tayo po ay talaga namang nagpapasalamat sa Diyos dahil ang mga batang ito ay paraan at instrumento ng Panginoon upang mapaalala sa atin ang kahalagahan po ng pagministeryo sa kanila. So, nabanggit na po ng ating kapatid na Joy ang mga naging bahagi nito. Sa mga hindi po natin nabanggit, kilala niyo na kung sino kayo, ha? At tunay nga, nakapagsama-sama po tayo bagampalan at itulungan, nagiging posible ang gawain ng ating Panginoon. So, nawa po, sa pamamagitan ng Vacation Church School, ay maitanim natin ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. In fact, 100 years na po ang ating Vacation Church School. Ano? Centenaryo po ito ng BCS sa taong 2024. Kung kaya marami po tayo dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. At ang ating pong liturhiyang ginamit ngayon ay mula po sa ating pabansang iglesia sa pamamagitan naman po ng ating konferensya. Meron po tayong panibagong liturgical celebration sa buwan ng Hunyo. At ito po yung 5th Sunday ay i-delegate bilang Gender Justice Sunday. At mamaya po sa bahagi ng ating mensahe ay ating pananalinin ang ating pupaksa sa linggong ito, sa umagang ito. Nagpapasalamat din po tayo sa ating Panginoon sa mga panalangin na inyo pong ibinahagi. Lalo tigit po sa ating Pastor Joshua na sasailalim po sa isang major operation. So medyo na-delay lang po ang kanyang scheduled operation. Supposedly, noong Thursday po siya meet sa NPTI. Pero dahil may mga naging adjustment po, dahil hinihintay po yata yung doktor mula pa sa ibang bansa. So may konting adjustment po na kanyang schedule. So patuloy po natin siya kasama sa panalangin mga kapatid. Ano po? Kahit na medyo i-enjoy niya muna ngayon yung kanyang leave. Ano? Marami na napunta si Pastor Joshua, pero dapat lang, ano, para hindi niya masyadong isipin yung kanyang kakaharaping major operation. Major operation po yun mga kapatid. Ano? So, panalangin po natin na maging maayos po at maging matagumpay yung kanyang operasyon. At yan din po, sa iba pa natin mga kapatid ang may sakit, sa mga napapalakas sa kanilang mga karamdaman, ay patuloy na natin isinasama sa ating mga panalangin. Ano?
At naway maging mabunga rin po ang iba pang mga plano ng ating iglesia para po sa bagong taong ecclesiastical year nito. At sa pamamagitan po ng tulong ng bawat isa sa atin at ng gabay ng Banal na Espiritu ay mapagpapatuloy po natin ang gawain at ministeryo ng UCCP Pasay. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa diwa ng panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa bagong buhay na lakas na pinagkaloob sa amin. Ang panibagong araw nito at pagkakataon upang kami ay sama-sama magpuri at magpasalamat sa inyong dakilang pangalan. Lumipas ang nakaraang mga araw, Panginoon, at marami po kaming mga naunawaan, natutunan, at napagnilayan sa mga kinaharap namin mga bagong karanasan. Maaaring ito ay nagdulot upang kami ay magpanibago ng aming ugnayan sa inyo, aming Panginoon. Salamat sa inyong wagas na pagmamahal. Dahil sa kabila ng aming kahinaan, O Diyos, kami ay patuloy ninyong tinatanggap at binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga narawang kakulangan at kailangan sa inyo. At sikapin namin na muling magbalik loob sa inyo sa abot ng aming makakaya. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil sa buhay ang mga natututunan namin mga aral mula sa inyong banal na salita. Hubugin ang aming pagkatakot. Isaayos ang aming mga maling kaisipan. At mamuhay ng may pag-ibig at pagmamalasakit sa aming kapwa. So umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga anak na muli namin nakapiling sa gawain ng pagsamba. At patuloy namin inaalala o Diyos at ipinapanalangin ng aming mga kapatid na hindi namin kapiling sa mga oras ito. Lalo tigil ang aming mga kapatiran na kumakaharap sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kabilang dyan ang aming kapatid na uring, Pardo, sa patuloy niya pagharap sa buhay nito, nilawag ninyo o Diyos ang pag-asa, ang pananampalataya na dulot ninyo. Ganon din sa aming kamanggagawa, Pastor Joshua Marcos, sa kanyang paghahanda sa nalalapit na major operation. Panginoon, ipanatag niyo po ang aming Pastor Joshua at igawad sa kanyang pag-asa na kailanman hindi niyo siya pababayaan at inuwan. Ganon din sa iba pa namin mga kapatiran na kumakaroon sa iba't ibang forma ng karamdaman. Sa aming kapatid na Joey, kaya namin hinihiling o Diyos ang inyong mapagpahalang kamay upang hitugin siya. At kanyang tamhin, Panginoon, ang kalakasan ng tumulalang sa inyo. At sa iba pa namin mga kapatiran na nakakaranas sa pagkakasakit at karamdaman sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin silang itinataas sa inyong pangalan. Nawa ay patuloy namin ipagkatiwala lahat sa inyo. Na naman ang aming mga kinakaharap na hamon, ito ay aming malalagpasan sapagkat kayo, Diyos, na kailanman hindi magpapabaya. Panginoon, sa umagang ito, binibigyan niyo muli kami ng panibagong pagkakataon upang mag-ugnay sa isa't isa. Kung meron man kami nakaalitan o nakasamaan ng loob sa iglesia nito, Panginoon, aming igawad ang pagpapatawad patungo sa aming kapwa. Lalo tigit sa mga nakagawa na hindi maganda sa amin. Sapagkat kung paano kami inyong pinapatawad, Panginoon, narawapat lamang dito namin gawin patungo sa aming kapwa. At sikapin namin na magpanibago ng aming ugnayan ng relasyon sa isa't isa. Dahil araw-araw binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang buuin muli ang namang aming nasirang ugnayan ng relasyon patungo sa inyong komunidad, patungo sa pagbubuo ng iglesia. Panginoon, kumakaharap muli kami sa iba't ibang mga suliranin kasama ang aming iglesia sa iba't ibang
mga hamon na kinaharap sa buhay ng iglesia nito sa loob ng 80 taon Panginoon. Napakarami ng mga pangyayari ang naganap. Subalit nanatili ang inyong katapatan, nanatili ang inyong pagmamahal sa iglesia nito. Nawa, Panginoon, ay maging tagapagmahal kami at tagapagpatupad ang pagmamahal ng klase. Amin iniadalangin ang aming bayan, sa aming paligid, ang aming komunidad, sa iba't ibang mga pangyayari na nangyayari sa aming bayan, Panginoon. Iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang forma ng mga digmaan at karahasan sa mga kapatid pa rin namin at mga kababayan na nakakaranas ng malawakang kahirapan. Sa mga pamilya na nawasak, sa iba't ibang mga pangyayari na nagdulot upang mahati kami bilang mga pagkakapatid at bilang sambayan. O aming Diyos, kami hinihiling ng inyong pangunguna at patnubay sa amin. Kayo bilang prinsipe ng kapayapaan, ang siya maghari. Panginoon, patuloy namin inilalaan ang lingkod ito, ang oras na ito para sa inyong pagkakilala at kapurihan. O kaya sa pagninilay namin ng inyong buhay na salita, buksan ninyo ang aming mga puso at isipan. At hayaan ang inyong wala na spirito mag-usap sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming pagsasabot panalangin ng may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, namin Panginoon at tagapagligtas. Amen. May magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magkadama sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ating musabihin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. We believe that the Church is one body of Christ, the whole community of persons representing God through Jesus Christ and entrusted with God's immunity. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng ating mga matayang talata na pagtitilayan sa mga ito. Pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa 2 Corinto chapter 6 verse 1 to 13. Sinasabi dito, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat, sinasabi niya, sa kaukulang panahon, ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Iniwan namin makagawa ng anumang makakahadlang kaninuman upang hindi makuluan ang aming paglilingkod. Sa halip, sa lahat ng paraan, sinisikap namin ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapaghatian at mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinilanggo at ibinugpo. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, mapuyat at magutom. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siyam naming sandata, panlaban at pananggap. Naranasan naming maparangalan at ipahiya, laitin at papurihan. Kami itunuturing na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala gayong kami kinikilala ng marami. Itunuturing na patay na, ngunit buhay naman,
Pinaparusahan kami, subalit hindi pinapatay. Ang tingin sa amin ay nanlulungkot, gayong kami laging nagagalak. Mga dukha, ngunit marami kaming pinapayaman, mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Mga taga-Korinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo. Binuksan namin ang aming puso sa inyo. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Kinakausap ko kayo bilang mga anak, buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso, tulad ng ginagawa namin sa inyo. Nandili po tayo nakatayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ay matatagpuan, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ay matatagpuan ayon sa kay Marcos, Kabanatang 4, versikulo 35 hanggang 41. The Gospel of Mark, chapter 4, verses 35 to 41. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya naniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakasabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa mihulihan ng bangka. Nakahilig sa isang ulan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, wala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumihil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Takot sila ng labis at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa Kanya. Tayo ay pinagpala ng ating Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang buhay at banal na salita.
Salamat po sa ating koro. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa buwan ng Hunyo. Sa ating pong pinagdiriwang aming ito bilang bahagi ng Pentecostes o panahon ng Pentecostes. At sa ibinigay na guide o liturgical guide ng ating pong konferensya at ng ating pong pambansang iglesia ay ating pong pinagdiriwang ang Gender Justice Sunday. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na humihiling ng inyong Panginoon presensya. At sa muli ang aming mga puso-isipan sa pagtanggap ng inyong buhay at banal na salita. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang mangusap sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang iglesia nito, ang UCCP Pasay, ay nagkaroon ng iba't ibang mga babaeng manggagawa. Sino po naalala natin ng mga babaeng manggagawa ng iglesia nito? Unang-una dyan, si Pastor Nancy Mojica. Ikalawa po, si Pastor Erlinda Signo. At sumunod naman po, si Pastor Miriam Perocho. Ganun din ang mga diaconal ministers o mga diakonesa. At mga music workers po natin, karamihan ay mga kababaihan. Ang ating pong iglesia ay nagkaroon ng unang obispong babae sa katangian po ni Bishop Nelinda Primavera Briones. At ang atin naman pong komperensya ay nagkaroon ng babaeng conference minister sa katauhan ni Reverend Ruth Panganiban Villena. At ngayon, ang pamunuan naman ng ating konsilyo ay panay babae rin. Sa pamumuno naman po ng ating kapatid na Erlinda Centurias, at yun din ng ating conference secretary, kapatid na Grace, at mayorya po ng pamunuan ng ating conference council sa ngayon ay mga kababaihan. Ito po ang esensya na tinatawag po nating Gender Justice Sunday. Sa simpleng pagtingin, ito po ay ang pagpapahalaga sa ating kapwa. Lalo tigit kung ito man o sa kabila man ng ating kasarian, ano man ang ating kalalagayan, tayo ay magkakapatid sa ating Panginoon. Alalahanin po natin na dumating sa punto na ang iglesia ay hindi po kumikilala sa mga manggagawa na kababaihan. Alam niyo po ba na may mga local churches tayo na bawal umakyat ang babae sa pulpito at sa altar? At may mga iglesia lokal po tayo na hindi bilib sa mga pastor na babae. Sapagkat para sa kanila, lalaki lang dapat ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito po ay malayo sa naging unang pagkakaugnay ng mga kababaihan sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Alalahanin po natin na ang mga kababaihan ang unang lumapit at pumunta sa libingan ng ating Panginoong Jesus na siya ay nabuhay na maguli. Sino po yung mga kababaihan yun? Okay, si Maria Magdalena. Samantalang ang mga disipulong lalaki ay natatakot. Naroon ang courage, ang tapang at lakas ng loob ng mga kababaihan ngayon, partikular ni Maria Magdalena, upang tingnan ang libingan ng ating Panginoon Jesus. Sa panahon po ng unang iglesia, sa pamamagitan nila Priscilla at Aquila, mga kinasangkapan ng ating Panginoon Jesus upang maging bahagi ng kanyang iglesia, mga kababaihan. So umagang ito ay ating pong binibigyan ng tuon na ang ating pag-uugnay bilang mga magkakapatid ay merong pagkilala sa kung ano man ang ating kasarian. Mapalalaki man o mapababae. Tayong lahat ay bahagi sa gawain ng ministeryo ng Diyos. At tayong lahat ay kanyang tinawag sa pamamagitan ng mga gifts o mga handog
na pinagkatiwala sa atin. Hindi mo natin tinitingnan kung ikaw ba ay babae o lalaki, kundi kung ano ba ang nilalaman ng iyong puso. Ano ang iyong pagnanais at intensyon na maging kabahagi sa ministeryo ng ating Panginoon sa Kristo. Subalit sa kabuuan, ang iglesia ay unti-unting nagkakaroon ng pagbubukas ng oportunidad upang ating tingnan ang balanse at pantay na pagtrato sa isa't isa bilang mga magkakapatid at bilang mga lingkod. Ganun din po, kinikilala natin na sa loob ng iglesia ay meron tayong mga kapatid na bahagi ng LGBTQ community. Meron po tayong statement na pinamagatang let grace be total. Ano po ang ibig sabihin nito? Unang-una, ano man ang iyong pinili na tinatawag po nating ano bang ano doon? Yung iyong preference, ikaw pa rin ay anak ng Diyos. At ikaw ay may bahagi sa tinatawag po nating paglaro sa buhay at ministeryo ng iglesia. At ito po yung pagkilala sa katotohanan na maging sa buhay ng ating iglesia ay naroon ang existence ng ating mga kapatid na ito. Ano po ang ating pagturing sa bawat isa? Ang pagkilala ng Diyos ay pag-ibig. At ang bawat isa ay may bahagi sa kanyang kaharian. Komplikado po ang isyong ito sa totoo lang. Malalim po ng mga talakayan, pagdedebate at iba't ibang mga pananaw ang ating pong maririnig sa isa't isa. Maaaring ang iba ay ayaw sa ganitong uri ng stand o statement ng ating iglesia. Pero malinaw po ng ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig at siya ay para sa lahat. Ngayon, meron po tayong pagministeryo na ginagawa sa ating mga kapatid na lalaki at babae. Ano man ang kanilang preference, nakaugnay pa rin ito sa buhay at ministeryo ng iglesia. Hindi po tayo nagtatangi dito. Kung ano man yung pag-eebanghelismo na ating ginagawa, gagawin natin yan para sa isa't isa. Kung ano ang uri ng pagmimisyon na ating ginagampanan, gagawin natin yan sa isa't isa. Regardless kung ano man ang ating kasarian. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa umagang ito, mula sa ebanghelyo ni Marcos, ay ating pong mapapansin ang isang kataga. Sa pangbungad ay sinabi dito ang ganitong talata o ganitong mga salita. Tumawid tayo sa ibayo. Tumawid sa ibayo. Ang buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus ay laging nakaukol sa paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Everyday po sila ay umaalis kasama ang mga alagad. Imagine ninyo yung way of life ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad. Mula po sa isang lugar, sila ay magpapagaling ng may sakit, magpapahayag ng salita ng Diyos, magpapalayas sa mga inaalihan ng masamang spirito, etc. etc. Mula sa isang lugar, tumutungo sila sa isang lugar. Kaya sila po ay tumawid patungo sa kabilang lugar. Ang malinaw po dito, tumawid tayo sa ibayo. Pag sinabi mo natin ibayo, mga kapatid, ano yan? Sa kabilang lugar na kinakailangan dumaan sa anyong tubig. Ngayon, sa ating buhay bilang isang iglesia, sa araw-araw, tayo ay laging tumatawid mula sa isang lugar patungo sa kabilang lugar. Tayo po ay nagpapasya magmula sa isang kalalagayan patungo sa isang panibagong kalalagayan. At malinaw na kapiling natin at kasama natin ng Diyos
sa lahat ng bahagi at kaparaanan ng ating paglilingkod. Eto na. Nung tumawid na po sila patungo sa isang iba at patungo sa kabilang ibayo, tumanas sila at kumaharap sa isang unos at bagyo. Imagine niyo po, nakasama ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at bumagyo. At ang isang malaking bagay na makikita po natin sa ating talata, ating Panginoong Hesus ay natutulog. At siya po ay nakahilig pa sa bandang dulo ng bangka. So siguro dito galing yung kanta na natutulog ba ang Diyos? Ano? Natutulog nga. Tulog ang Panginoong Hesus. Tingnan po natin yung aspeto ng pagtulog ng ating Panginoong Hesus. Bilang isang nagkatawang tao, dumaranas din siya ng pagod. At yung kanyang limitasyon bilang isang tao sa kanyang pisikal na pangangailangan at pangangatawan, umabot na sa sukdulan. Sino po dito ang hindi natutulog? Mahirap din, ano? Alam niyo, may mga tao kasi yung buhay pag gising paggabi eh. Nandun yung energy, no? Pero syempre, kailangan niyang bawiin yun. Matutulog ka pa rin. Dahil kailangan natin ng sapat na pamamahinga para magkaroon ng malakas na pangangalawa. Pero dito po, ipinakilala ng ating Panginoong Hesus bilang natutulog na Diyos. Isang nakakapagtakang pagpapakilala. So nangangahulugan ng pagtulog ay hindi isang paraan ng pag-atras o pag-iwas sa anumang uri ng sirkumstansya o sitwasyon. Kundi ito isang pamamaraan upang tayo magpalakas at magpalibagan. So ganito na nga, nakaranta na yung mga alagad. Sabi, ginising na nila ang ating Panginoon, Panginoon, ano ka ba? Parang gano'n. Bumabagyo na, patulog-tulog ka lang dyan. No? Parang pag umaga, di ba? Pag naririnig natin sa mga nanay natin, bumangon ka na dyan, tanghali na. Nakahilata ka pa rin. Sabi po ng isang kanta, meron daw gising na nakahiga pa rin, pero natutulog-tulugan, ano? Hindi sa totoo naman yan. Gising ka na nga, pero hindi ka pa bumabangon. So, nataranta na ang mga alagad. Sisip-isip siguro nila, bakit itong guro namin at Panginoon na tinuturingan, tulog pa rin, bumabagyo na. Ika nga nagkakagulo na, wala ka pa rin ginagawa. Madalas nating nararanasan sa buhay ang mga unos ng bagyo. At minsan iniisip natin na parang wala yatang ginagawa ang Diyos. Totoo na yan ang ating pagtugon at pagtanaw sa mga pangyayari hindi maganda sa ating buhay. Hindi ba pag namatayan ka ng mahal sa buhay na hindi naman naturally cause ng kanyang death, sinadya, hindi ba mag-iisip ka? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari? Bakit hinayaan ng Diyos na makaranas siya ng pangdadahasan at pinatay pa siya? Bakit hinayaan ng Diyos ang mga inosenteng mga kababaihan at mga bata sa gera ng Israel at ng Palestina? At iba pa ang mga nangyayari sa ating buhay bilang mga mananampalataya at lingkod. Bakit nangyayari sa akin ito? Natutulog ba talaga ang Diyos? Sinadya ng ating Panginoong Hesus na gawin niyon upang mapaunawa sa mga alagad na sa gitna ng bagyo at unos ng ating buhay, hindi niya tayo iniiwan. Naroon siya. Hindi naman sinabi sa ating talata na tumalon sa ating Panginoong Hesus. Sinabi niya, bahala na kayo dyan. Kasi kayang-kayang naligtas ng ating
ng Panginoon Jesus ang kanyang sarili. Dahil siya ay anak ng Diyos. Pero upang mapatunayan na siya ay anak ng Diyos at siya ang tagapagpahayag ng kalooban ng Diyos Ama, ay kanyang sinabi sa bagyo, tumigil ka. Be still. Nangangahulugan na sa gitna ng unos at bagyo ng ating buhay, alam ito ng Diyos. Nakikita ng Panginoon ang ating mga sufferings and pains. At ito ay upang palalimin at bigyan ng kabuluhan ng ating pananalig sa Kanya. Mga kapatid, sa umagang ito, sino ba tayo sa mga alagad na ito? Maaaring tayo ay laging nabubulabog at nag-aalala sa mga bagay-bagay. Sino ba naman ang hindi? Lalo na kapag nandyan na yung mga yung mga bills, pag nandyan na yung tubig, kuryente, pag magpapasokan na, kailangan mong bigay ng baon sa mga bata. Kapag wala ka ng pera sa bulsa, kapag wala ka ng maintenance sa gamot mo, kapag lahat malapit na sa petsa de peligro, makakaranas tayo ng mga pag-aagang-agang at pagkakataranta na naranasan ng mga alagad. Subalit ang ating Panginoong Hesus kailanman ay hindi nagpapabaya at hindi niya tayo pababayaan kailanman dahil tayo kanyang mga anak at mga lingkod. Mga kapatid, sa umagang ito, ang pananampalataya ng ating nararanasan ay lumalago at lumalalim pag-ibig habang tayo ay nakakaranas ng bagyo at unos ng buhay. Hindi mo natin maiiwasan ng bagyo at unos ng buhay sapagkat bahagi ito ng ating paglago bilang mga mananampalataya nito. Ang mahalaga, nananatili tayong nakakapit sa ating Diyos. Ang mahalaga ay kinikilala natin na sa kabila ng mga hamon at bagyo ng ating buhay, si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang magpapakalma at magpapawala ng mga bagyo nito. At kung kinakailangan nating dumanas muli ng mga bagyo at unos ng buhay, upang lumago ang ating pananampalataya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ito ang siyang dahilan upang tayo maging kilala ng mga tagapaglingkod at kanyang mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Itinuro ng Panginoon sa atin ang ganito, huwag kayong maghanap kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Ni huwag kayong mag-alala. Ito ay sapagkat ang mga bagay na ito ang mahigpit na hinahangal ng lahat ng mga bansa sa sanlibutan. Ngunit alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Hanapin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Halina, handugan natin ngayon ang ating mga kaloob na alay, mga pangako at ikapo, bilang tanda ng ating pananalig na hindi siya magpapabaya sa bawat isa. Paghahandog ng mga kaloob at ikapo, makakarinig po tayo ng kanta sa ating Sunday School children.
tulad ng lawas sa aming pagkahandog, ay lalo kaming maulat sa lawak ng iyong gawain, upang makikita kaming lahat. Maging ganyan ang iyong kasaganang pagpapala sa Iglesia at sa komunidad. Amen. Manatili pong nakatayo. Bago po ang lahat, pagkilala sa mga guro at lahat ng mga bumubuo ng PCS, pinatawagan po namin ang lahat ng teachers, makakatanggap po sila ng Certificate of Appreciation is awarded to Grace E. Ignacio for the invaluable contribution as a dedicated teacher during the Vacation Church School, held on June 17 to 21, 2024 with the theme You and I as part of the Inhabited Earth. United Church of Christ in the Philippines, Middle Luzon Jurisdiction, Lowland Cavite South Manila Conference, UCCP Pasay Evangelical Church. Certificate of Appreciation is awarded to Thea May P. Teodosio for the invaluable contribution as a dedicated teacher during the Vacation Church School, held from June 17 to 21, 2024 with the theme You and I are part of the inhabited earth, given on the 23rd day of June 2024 at UCCP Pasay Evangelical Church, signed by Elder Grace E. Ignacio, Council Chairperson, Reverend Henry G. Eduarte, Administrative Pastor, and Sister Joy Umbao, Board of Christian Education and Nurture. This certificate of appreciation is awarded to Eliza Garcia. This certificate of appreciation is awarded to Maria Corazon Flores as a dedicated support during the Vacation Church School. Certificate of appreciation is given to Lydia Garcia. Certificate of appreciation is awarded to Brielle Dana D. Moreno. Certificate of appreciation is awarded to Eunice Retania. Certificate of appreciation is awarded to Sharon Rose Nicolas. Lika, ang anak talaga po.
Certificate of Appreciation is awarded to yours truly as your technical. And last, Certificate of Appreciation is awarded to Tomasino Enero. Ang aming punong abalang runner. So follow po ang aming certification, but we also want to share a token of appreciation to the CEN Council, Ms. Joy Umbao, and Reverend Henry Duarte, our admin pastor. Elder Grace, pwede ko bang kayo ang magbigay ng ating token? Para po sa inyong dalawa. In behalf of the picture daw po. For the Halon. And in behalf of the Christian Education and Nurture, we thank you for all the support of our members, council, pastor, mga magulang, at of course, yung ating mga estudyante. And at ang paghuli po na pinapasalamat namin ang lahat ng mga donors po para mabuo at maging successful ang Vacation Church School 2024. Maraming pong salamat.
Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat. Itinuro niyo sa amin na sa bawat unos at bagyo ng aming buhay, na kami ay magtiwala sa inyo lamang. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kami nagdududa at nag-aagam-agam sa inyo. Maaaring nayayanig, nawawala ang aming pananampalataya sa inyo sa mga panahon na kami ay sinusulong. Panginoon, paunawa niyo po sa amin na likas sa buhay namin bilang mga mananampalataya at lingkod, na makaranas ng mga mapanghamong kalalagayan at sitwasyon. Maaaring ito man ay sa aming personal na buhay, sa aming buhay bilang sa pamilya, bilang magkakapatid, bilang isang iglesia at bilang mga lingkod. Sa mga bagyo at unos ng aming bayan, ng aming komunidad, sa mga pagkakataon na ang aming kinagisnan na pamumuhay ay makakaranas ng mga iba't ibang suliranin, iba't ibang mga pagkakataon na maaaring kami isumuko na o aming Panginoon. At maaaring tumalikod kami sa inyo. Tinuro niyo, Panginoon, sa umagang nito, na kayo ang siyang nagpapatigil ng anumang uri ng bagyo na nararanasan ng aming mga buhay. At kung kami man, Panginoon, ay makakaranas muli ng mga bagyong ito, ay buong pag-asa at tapang namin itong mga harapin. Sapagkat kayo ang Diyos na buhay, kailanman na hindi ninyo papabayaan ang inyong mga at pinatunayan niyo na, Panginoon, ang lahat ng ito. Sa buhay man ng iglesia nito, sa buhay man namin, bilang mga mananampalataya at mga lingkod, naririyan kayo at patuloy na nakakaghabay at nakalalay sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, magdulot ng paglago ang mga bagyo at unos ng aming buhay. Upang mapalari pa namin ang aming ugnayan sa inyo. Upang mapatotohanan namin, Panginoon, ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. At kung pinagalaman pa namin, O Diyos, na makaranas muli ng iba't ibang mga bagyo at unos ng buhay nito, ay malugod namin tatanggapin sapagkat kami ay naniniwala sa inyo. Kami nagtitiwala sa inyo. At kami sumasampalataya sa inyo. Panginoon, napapasalamat po kami sa inyong mga anak na biniyaan ninyo ng panibagong buhay sa inyong mga anak na nagdiwang ng kanilang kaarawan sa nakalipas na araw. Sa aming kapatid na Eunice, meron din po kami na sa aming Vice President ng CYF sa araw nito na nagdiriwang din ng kanyang kaarawan. Sa akin pong bunsong anak, Panginoon, na si Kanan. 10 years, Panginoon, ang inyong katapatan sa amin. Salamat po dahil marami po siya mga dinanas ng mga health challenges bilang bata. Subalit, nalalabay po kayo. Salamat po sa inyong provision sa mga pagkalingat ng kanyang pamilya, ng aming mga kapatiran, ng mga malas ng buhay at mga kaibigan namin, Panginoon. At ito po ay aming pinagpapasalamat at tumatanaw po kami na sa mga susunod pang panahon na ito samahan ang aking anak na ito. Panginoon, nawa ay maging mabunga rin ang aming pagministero sa mga bata, lalo tigit sa mga bata ng Vacation Church School. Sa mga bata ito na umawin po, Diyos, bigyan niyo po kami ng sapat na lakas upang kalinganin sila.
upang hubugin sila ng Panginoon. Upang sa kanilang paglaki, sila ay magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Magkaroon ng pagkatanim sa kanilang puso ang inyong salita at kanilang magamit ito na pamamaraan upang harapin ang buhay nito na may pag-asa. At higit sa lahat, ang pananampalataya. Itulad niyo po, Panginoon, na ang Iglesia ng Pasay, ang UCCP Pasay, ay maging daluyan ng pagpiministeryo sa mga batang ito. At sa aming mga guro, Panginoon, ang ating nadalangin, sa aming mga Sunday school teachers, na patuloy nilang gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga guro, sapagkat sila ay mayroong malaking pananagutan sa mga batang ito. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mag-inawa, malamig, at mapagod ang mga guro ito. At tapos, Panginoon, ay maging paraan at inspirasyon ang Nakarang Vacation Church School upang kami ay magpatuloy at maging kabahagi ng inyong ministeryo ng pagtuturo. Panginoon, napakabuti ninyo, aming nadarama ang inyong presensya. At patuloy namin, Panginoon, na pinagkakatiwala sa inyong lahat. Sapagkat minsan pa, sa mga pagyotunos ng aming buhay, ay naraniyan kayo, tunay at tapat at dakila mula ngayon at magpasawalang hanggan. Ito po ang aming pagsamang panalangin na may pasasalamat at na may pagtitiwala sa matamis na pangalan ni Jesus. Aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Umayo tayo ngayong magtitiwala sa Diyos, maging sakit naman ng mga unos ng buhay, anumang nagdahati sa atin, bilang tao ay kayang pawili ng Diyos. Ang Diyos ay kasama natin, hindi siya magpapabaya at hindi niya tayo kailanman iiwan. Nawa ang Diyos na maging sangkalan ng bawat isa. Si Kristo Jesus ang magligtas sa atin mula sa kasiraan at ang Espiritu Santo ang maging ating kapahingahan at panatilitan sa katsagaan, pananalig at pagsunod. Tumayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakahandang ibigin at pagnimula ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu. Amen.